po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang, ginugunita, ang mga banal na anghel na tagatanod ng natin. Ito po ang kapistahan ng ating mga guardian angels. At sa natatanging pamamaraan, pinararangalan ng simbahan ang mga nakagisnan po nating tagapangalaga. Alam nyo, nakalulungkot lamang po na sa panahon natin ngayon, ang mga anghel, ang mga guardian angel, parang nagiging mga koleksyon na lamang. Parang mga nagiging pang-display. Parang mga nagsisilbing decorations na lamang. Gayun din, nakalulungkot, mas madali po sa ating paniwalaan na totoo si Santa Claus kaysa paniwalaan ang mga guardian angels na bigay sa atin. Mas madali po tayo makiusap at tumawag sa mga nuno at duwende, sabay sa aming tabi-tabi po, kaysa tumawag sa ating mga anghel. At sa panahon natin ngayon, tanging si Juan de la Cruz na lamang ang kilala nating tagabantay. Bago pa nating makilala ang mga superheroes, napagkalooban na po tayo ng mga anghel na siyang magliligtas at gagabay sa atin. Alam niyo, ang ating mga guardian angels ay hindi po bahagi ng fairy tales. They do not belong to the world of happily ever after. Why? Because guardian angels in reality are part of our lives. At ano pong itinuturo ng mga guardian angels natin? Ngayon sila'y ginugunita at pinagdiriwang natin. Una, ang mga anghel ay binigay sa atin upang tularan. We have to imitate our guardian angels so that in imitating them, we can become like them. Sa ating pagtingin sa mga guardian angels, ito po yung isang bagay na tinuturo, tularan sila. Maaring hindi natin kinakailangan ng mga pakpak para maging isang anghel. Sapat na pong maging mabuti, sapat nang maging mabait, lalo't higit sa oras ng kagipitan, sa panahon ng matinding pangangailangan. Yun po yung una, tularan po natin yung mga anghel upang maging kagaya natin sila sa larangan ng kabutihan, sa landas ng kabanalan. Kaya alam niyo, ngayon sa October 29, yung parokya po natin, tahasan ko po itong sasabihin, huwag po sana kayong magagalit. No? Nakakalungkot kung yung mismong magulang, bibihisan yung anak ng nakakatakot. Kaya sana po paalala po to ni Father sana po wala pong magulang na talagang mas matutuwa pang yung anak niya mukhang aswang. Sana wala pong magulang na talagang siya pa yung mangungunang bihisan yung anak niya ng mukhang engkanto. Natuwa ako nung nakalipas na ilang linggo, pinagbihis natin yung mga bata, Kako-cute na mga batang may mga pakpak. Ang cute na mga batang nakabihis, anghel. Kaya paalala po mga minamahal ko mga magulang. Huwag po sanang kayo ang magsilbing daan upang ang inyong mga anak ay mapalapit sa kampo ng kadiliman. Dahil kahit kailan, hindi pwedeng maging cute ang batang mukhang aswang. Hindi ko ba maintindihan ba't ba cute na cute po kayo sa batang may sungay? Minsan po may bata ko nakasalubong, ang itim-itim. Sabi ko, sinong ginagaya mo? Tiyanak po, tiyanak. Kaya sana po sa darating po October 29, marami tayong mga bata, gayon din yung mga hindi na masyadong bata, na magbibihis santo, magbibihis mga anghel, nang sa ganon kahit malamang sa unang hakbang ng pagbibihis, matularan at magaya natin ang mga anghel sa ating buhay. Pangalawa, huwag po natin din kalimutan ang mga taong nagsilbing anghel para sa atin.
Lumapit tayo sa ating mga anghel dahil mayroon silang daladala. Hindi lang naman yung katuparan ng ating hiling, kundi daladala nila ang kalooban ng Diyos. Tagapagdala sila ng balita ng Diyos. Tagapagdala sila ng mga nais at utos ng Diyos. Hindi ba't sa kasulatan, napansin ninyo, dumarating ang isang anghel kapag meron ang Diyos gustong ipasabi sa kanyang bayan. Dumarating ang isang anghel, bitbit ang kanyang balita, galing sa Diyos para sa kanyang bayan. Kaya kapag po, alam niyo, may magpapaalala sa inyo, no? Paalala ko po to, nangyari, umpukan. Kapag po may isang taong nagchichismis na ng kapwa, at yung isa sasabihin niya, huwag natin siyang pag-usapan. Nagiging anghel po kayo. Sa lansangan, kapag nagiging makalat po yung daan, pero ikaw nagpasimula kang maglinis ng iyong bakuran at ng daan, isa kang anghel sa pamayanan. Sa panahon natin ngayon, napakarami na po ng mga artista na mahilig magpakita at magpanggap. Pero kulang na kulang po tayo sa mga anghel na may dala ng mabuting balita upang tayo ay mapaalalahanan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ito po yung dalawang bagay na dapat nating matutuhan. Ang mga anghel, nagpapaalala ng kabutihan. At ang mga anghel ay dapat nating tularan upang tayo rin ay maging daan ng kabutihan at kabanalan para sa ating pamayanan. At sa panghuli, sana po, mga minamahal kong mga magulang, bukod po sa abakada na pwedeng matutuhan ng inyong mga anak, sana po, mga magulang, turuan natin ang ating mga kabataan ng isang panalangin sa pagtawag sa kanilang mga guardian angels. Sa ganitong diwa natin tatapusin yung ating pagdiriwang, yung ating pagninilay, ang panalangin para sa ating mga guardian angels. At anong sabi ng panalangin? Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits us here, ever this day be at our side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Magsitayo po.